Part 13. Celeste POV. Pinikit ko ang mata ko, hoping that it will make me feel better. Bakit pa kasi kailangan nakasama ako rito ngayon? Muli akong dumilat at tumingin sa harapan. Vincent is in the mood, kaya he is driving the car, and guess what kung sino ang nasa passenger seat? At malapit kong iuntog sa aircon. Ang mabait kong kapatid, si Selena. Babe, you know what? We should always go out of town. Alam mo naman na nare-relax ako sa ganitong vibe. Selena said smilingly na bumaling sa asawa ko. Vincent answered, kaya napatingin ako sa kanya. Sakto namang tumingin din siya sa akin gamit yung salamin, kaya tinaasan ko siya ng kilay at mabilis na nag-iwas ng tingin. Buwisit to. Anong akala niya sa akin? Kalandian niya lang? Pwede niyang halikan or landiin anytime? We are on our way to visit a province na tinamaan ng malakas na lindol. Si Vincent ay maaaring isang masamang asawa ngunit siya ay isang mabuting pinuno. Gusto niyang suriin sila ng personal at talagang nasasabik siyang makipag-ugnayan sa mga tao. And that's the reason I am here, the First Lady. I always need to be beside him kahit pa hindi ako ang totoong kailangan niya. Sinuot ko na lang ang shades ko because I feel like I'm about to choke and cry. I also want to visit the earthquake victims dahil pakiramdam ko ay makakatulong ako sa kanila. Nung mga unang buwan at taon naming magkahiwalay ni Vincent ay hindi naman agad-agad akong nakapasok sa showbiz. I dedicated myself in voluntary missions sa mga nasakuna. So, I have knowledge sa first aid and what to do for them. We are here, Vincent announced. Huminto kami at ang mga kotse sa harap at likod namin na puno ng PSG. Naunang lumabas si Vincent at sinalubong siya ng nasisiguro kong mayor ng bayan na iyon. Inalalayan naman akong bumaba ng isa sa mga PSG ko. Well, little sister. Bumaling ako sa nakatayo sa harapan kong si Selena. Nakaskirt siya at fitted top. Sure ka bang dito ka dapat pupunta? Tanong ko sa kanya, pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Mukha kasing may fashion show ka pa. I laughed. Ayan lang bang igaganti mo? I bet my fans are giving you a hard time. They all want us to end up together kahit nung nagsisimula pa lang sa politika si Vincent. Oh really? Sa tingin mo ba? Isiship nila kayo kung nung una pa lang ay alam nilang kabit ka at inaagawan mo ng asawa ang sarili mong kapatid? How dare you? Mag-how dare you ka kahit ilan dyan. I don't need na patulan ka. Or to act nice para magustuhan ako ng tao. I am Celeste Madeline Grayson, the First Lady of this country, and I am here to help these victims. Inayos ko yung boots and pants ko bago ko siya tiningnan sa mata at lampasan. Wala naman siyang magagawa rito bukod sa nakaskirt siya ay nag-heels pa. Alam naman na lubak-lubak ang daan at maputik ang pupuntahan namin. Sometimes, hindi talaga enough na maganda ka lang. Kailangan din, matalino ka. Madam President! Nagulat ako sa dami ng taong sumalubong sa akin. Lahat sila ay marungis at nagiiyakan. Sabay-sabay nilang sinasabi yung nangyaring dilubyo sa kanila, and I felt bad for wasting time fighting with Selena instead of helping them right away. Makinig po kayo. Nandito po ang presidente at may dala siyang tulong. Maaari po muna kayong kumain at kumuha ng damit, pero sa ngayon po ay kailangan naming makita yung mga sugatan at kung may nawawala pong tao para mahanap po natin. Sabay-sabay silang nagsasalita kaya inatasan ko yung ibang social worker to guide and help me kung sino-sino ang priority. Pero nagulat ako nang may mga humatak sa akin. Napalingon ako rito. Mabilis niya akong nilayo sa mataong lugar. Vincent, ano ba? Can't you see that I am busy? Tinanggal ko ang suot kong mask to talk to him. I can certainly see that, which means hindi mo sinunod ang utos ko. You should stay in the car or maybe help sa pamimigay ng relief. Ano? It is not safe for you na makihalubilo. Mahihirapan kang bantayan ng mga PSG mo. There's no need for that. Bakit ikaw?
Pwede kang makihalubilo sa kanila at ako ay bawal. Para namang may papatay sa akin dito. Nakita ko ang paghinga ng malalim ni Vincent. Nagagalit na siya at kitang-kita ko iyon dahil walang nakaharang na salamin sa berde niyang mga mata ngayon. Hindi ka talaga makikinig, Celeste? Hindi mo ako mapapasunod sa bagay na ito. These people needs help and somehow I am medically trained to help them. So please, let me. Just put my PSG to guard your real first lady. Baling ko kay Selena na nakatayo malapit sa sasakyan at nakapayong pa. Akmang lalampasan ko na siya nung mabilis niya akong hinawakan sa braso. Stay safe. Stay within my sight. Bumalik ako sa harapan niya. I smiled at him and held his cheek na ikinagulat niya. Matagal na akong nawala sa paningin mo. Sabi ko at dahan-dahang pinabitaw ang kamay niyang nakahawak sa akin. Nagbaba ako ng tingin bago ko pa makita ang reaksyon niya. Naglakad ako pabalik sa mga taong ginagamot ng medical team. Ang mga tao ay umiiyak sa sakit at sa totoo lang, hindi enough ang medical staff na dala namin. So from overlooking, nagsimula akong tumulong mula sa pag-ineksyon ng mga painkiller at antibiotic hanggang sa pagtahi ng mga sugat. Pero kahit gaano ka-busy ay hindi mawala ang pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa akin and from time to time ay si Vincent ang nakikita ko. Ayaw niya lang masira ang reputasyon dahil sa isang balita na pinababayaan niya ako. That's all this is. An act. Patapos na ako sa pagtatahin ng sugat nang magulat ako nang bigla itong bumangon. Wala itong malay kanina. Nasaan ako? Gulat na gulat siya. Mrs., kumalma po muna tayo ha. Tatapusin ko lang ito. Tinignan niya ako ng taimtim hanggang sa matapos ko ang ginagawa ko. Nasaan ang anak ko? Nakita niyo ba siya? Po? Naguguluhan kong tanong. Yung 4 years old kong anak. Yung anak ko. Naiwan ko siya sa kubo malapit sa ilog. Kailangan ko siyang balikan. Nagsimula na siyang pumalahaw sa iyak. Tumingin ako sa paligid. Lahat ng tao ay busy at maingay and Vincent was speaking sa isang captain I believe. Kinagat ko ang labi ko. Tulungan mo ako, madam! Umiiyak na ito. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ka po makakalakad. Masyadong malalim ang sugat niyo. Pero ang anak ko, madam. 4 na taon pa lang iyon. Baka lumabas at maglaro sa ilog yun. And that hit me. Para siyang ako. Alam kong pakiramdam na may takot ka na baka mawala yung anak mo at mas matinding takot at sakit ang naramdaman ko nang isang umaga sabihin na lang sa akin ng doktor na wala na si Maddox. Ayokong maranasan niya yun. Nawakan ko ang kanyang kamay. Hahanapin ko po ang anak niyo. Ibabalik ko siya sa inyo. I said firmly. Mas umiyak pa ito lalo. Napakabuti niyo, madam! Tumayo na ako at nagsimulang mabilis na maglakad habang busy pa si Vincent dahil paniguradong pipigilan niya ako. I need to do this kahit hindi ko siya anak. Gusto kong ilagtas ang batang yun. Isang bagay na hindi ko nagawa sa anak namin. Halos lakad takbuhin ko ang tinurong daan ng babae at laking tuwa ko nang marating ko ang ilog at makita ang kubo na nandun. Sira ito kaya nagmamadali akong pumasok doon. Tao po! Sigaw ko nang makapasok ako. Kinabahan ako nang wala akong madatnan na bata sa sala. Pero laking tuwa ko nang makarinig ako ng mga hikbi kaya mabilis akong pumasok sa kwarto at mabilis na binuksan ang aparador. There you are! I said nung buksan ko ito. I found a little girl. Tama siya, nasa edad 4 pa lang ito. Let's go, dadalhin na kita sa mama mo. Nag-aalala siya sa'yo. Nagulat ako nang mabilis itong sumama sa akin. Yumakap ito sa akin dahil tila takot na takot habang karga ko. Palabas na sana kami ng kwarto nang biglang malakas na yumugyog ang daan. Damn it, lumilindol na naman at sobrang lakas nun. Mabilis kong niyakap yung bata nang makita kong pabagsak sa amin yung aparador nila. Malakas na tumama ito sa likod ko kaya napahiyaw ako sa sakit. Sinubukan kong itaas iyon pero sobrang bigat. I was able to lift it kung saan siya lang ang kasyang lumabas. Tumakbo ka na! Tumakbo ka sa isang open area, yung walang babagsak sa'yo na kahit ano. She is crying. She looked at me while crying at alam ko anytime ay hindi ko nakakayanin ang bigat ng aparador na iyon.
Sinubukan kong ngumiti. Tumakbo ka na at iligtas ang iyong sarili. Naiiyak ako kasi parang kausap ko si Maddox. Tumango ito at mabilis na lumabas. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong makalabas siya ng bahay. Malakas pa rin ang lindol at tuluyan nang bumagsak sa aking aparador. Pero mas nagulat ako nang maramdaman ko ang tila pagtagilid ng bahay at mas nagulat ako nang mabilis akong bumagsak sa tubig. Sinubukan kong umahon pero nagsisimula nang magbagsakan ang gamit at ang buong kubo sa akin. I closed my eyes nang tuluyan ako lumubog pa ilalim. Hindi ako makalangoy dahil sobrang sakit ng braso ko, marahil ay dahil sa pagbagsak sa akin ng aparador. Patuloy akong lumulubog at alam kong ilang minuto na lang ay mawawalan na ako ng hininga. So, ganito ako magtatapos? Ang tragic naman dahil hindi man lang nalaman ni Vincent ang lahat. Pero alam kong hinihintay na ako ni Maddox. Nauubusan na ako ng hangin. Vincent, parang tila mabilis na nag-reply sa utak ko ang mga alaala naming dalawa. I was about to close my eyes nang makita ko na may papalapit sa akin na mabilis na lumalangoy. Si Vincent ang papalapit sa akin. Mabilis siyang lumapit sa akin and he held my face and kissed me to give me air. Saglit kong nadila tapos naramdaman kong hinila niya ako. Sinisikap mo kong patayin. Pagod na pagod ako na tila nag-hallucinate na ako sa sinasabi ni Vincent. Nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit and I am not sure kung nararamdaman kong yumuyog yung balikat niya as if he is crying. I really thought I lost you. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Oo, dapat nag-hallucinate ako. Hindi sasabihin sa akin ni Vincent iyon tapos hinimatay ako. Vincent POV. Salamat sa mabilis na pagresponde, Captain. Sabi ko sa pinuno ng hukbo na mabilis na tumulong para iligtas ang mga tao. Salamat rin po sa inyo, President, sa mabilis na pagdating at pagtulong. Nakakatuwa po na kahit artista ang Madam President ay tumutulong siya sa medical staff. Sabi nito at tumingin sa likod ko. Mabilis naman akong lumingon doon dahil alam kong nandoon si Celeste. I was trying to keep an eye on her, pero masyadong maraming tao rito. I honestly didn't know na may alam siya as medical staff. Marami na akong hindi alam sa kanya. Sa totoo lamang po ay nagbibiruan ng mga sundalo kung gumaling daw ba sila sa injection ni Madam or na-starstruck sila sa ganda nito. Natawa ako ng bahagya. Pinagmamasdan ko pa rin siya. She's wearing a white polo, nakapants at boots siya. And you can call this cringy pero amidst all of the victims she's helping, she's walking like an angel. Mahirap na hindi siya mapansin. I heard she is known as the Philippines goddess. Maswerte po kayo kasi ganyan kaganda at kabait ang inuuwian nyo. Bless po kayo, Presidente. Ngumiti ako rito at bumaling sa kaninang lugar kung nasaan si Celeste. Pero ngayon ay wala na. Amay? Kung hindi lang sana sobrang tigas ng ulo niya. Pinindot ko ang mic sa earbuds ko. Nasaan si Celeste? I asked my head PSG and that's when it started. Celeste is missing. Nagiinit ang ulo ko. Mabilis akong lumakad papunta sa huling taong kausap niya. Umiiyak yung babae. Nasaan si Celeste? Tanong ko sa kanya. Po? Sino po? Yung babaeng nag-aasikaso sa'yo kanina. Nasaan siya? Nag-volunteer po siyang kunin ang anak ko. Pasensya na po, hindi ko po talaga siya nakilala. Nasaan ang anak mo? I need to get them both back here, so help me. Mabilis niyang itinuro ang daan at halos takbuhin namin ito. Natatakot ako na mag-isa siya dahil baka makakuha ng pagkakataon ng kung sino mang nagsisend sa akin ng mga death threats na iyon, pero mas kinabahan ako ng yumugyug ang lupa. Aftershock. Mr. President! Naririnig ko ang tawag nila pero patuloy akong tumatakbo. Celeste Madeline. Nagulat ako nang may makasalubong akong bata na umiiyak. Tulungan niyo po si ate. Tulungan niyo po siya. Mabilis kong ibinigay sa isa sa mga PSG ko yung bata at tumakbo. Narating ko ang ilog at nakita kong bumagsak na ang kubo na iyon. Tumigil na ang lindol. I felt like as if my heart will jump out of my chest. Hindi na ako nagdalawang isip at mabilis na tumalon sa ilog na iyon. I had trouble finding her right away dahil sa mga nagbagsakang gamit.
At mas nagmadali ako nang makita ko siya. I was scared. Really scared. When I finally held her, I gave her air by kissing her and swimming as fast as I can. Mabilis kaming tinulungang umahon ng mga PSG ko. Celeste is still spitting water na nainom niya. You're trying to kill me. Pakiramdam ko nung nawala siya kanina ay aatakihin ako sa puso. Hindi ko alam anong gagawin ko kung mas malala pa rito ang nangyari. Niyakap ko siya ng mahigpit. Only our PSGs ang sumunod sa amin. I couldn't help but started crying. That's when I realized na kahit gaano ako kagalit sa kanya ay hindi nito magawang baguhin kahit konti yung pagmamahal na meron ako sa kanya. I really thought I lost you. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ka. Mahal ko siya. Tuluyan na nga bang bumalik ang pag-ibig ni Vincent kay Celeste? Pag-ibig na tila hindi naman nawala. Abangan ang mga susunod na kabanata kung saan mapupunta ang kanilang love story.